Hello, good afternoon. Daily episode 36, 32, 36, 33, and 36, 34. Thursday po. Tignan natin ngayon kung ano yung masasabi ni Universe sa mga vibrations ninyo sa araw na ito. At bukas, last Friday ng Setyembre. O wala, papasok na yung first Tuesday, papasok na yung first Friday. Sa, alam niyo na. Okay, kuha muna tayo dito para ma-check natin. Una, Shaman, Diyos ko, bakit? Pangalawa, Miracles, hala. Pangatlo, Community, ay nako, Diyos ko na combination ng baraha. Kasi ngayon, yung shaman kasi, ibig sabihin yan, there is a magician or a creator who use their gift towards you. Ibig sabihin nun, yung may mga power sila, gagamitin para tanggalan ka ng miracles, tanggalan ka ng blessings, tanggalan ka ng kung ano na gusto nilang tanggalin sa'yo. So, halimbawa, yung tao na yan ay galit sa'yo, kaya sabi niya, maubusan ka ng pera, mawalan ka ng negosyo, hindi ka makapagtrabaho, kung ano-ano yung hinihiling. Ngayon, yung pangalawang baraha is miracle. So, ibig sabihin, marami sanang nakalaan na blessings para sa'yo na kasama na doon yung positive na pagmamahalan, pakikitungo, communications dito sa sarili mo at sa pamilya mo, sa mga kakilala mo, katrabaho mo. Ganon din dito sa komunidad. Yun nga lang, 'di ba? Yung nauna kasi is negative. The rest sana is positive. So, napakasimple na theory na dapat tanggalin natin kung ano man yung mga sagabal sa buhay natin, tanggalin natin kung ano man yung mga sagabal sa relasyon natin, 'di ba? Kasi kapag meron kayong pinag-aawayan or minsan, no, wala namang kadahilanan, bigla lang kayong nagkahiwalay or minsan pwede rin naman pag-usapan pero bakit hindi pa napapasama sa ganon, magtaka kayo dahil ibig sabihin nun, may mga bagay talaga na gawa ng tao, hindi gawa ng Diyos, hindi siya part ng plan ng Diyos para sa inyo. So ngayon, kung halimbawa malakas yung tiwala natin sa Diyos, malakas yung kapit natin sa Diyos. 'Di ba? Kung sino pa yung pinakamalakas ang kapit sa Diyos, siya pa yung pinakamaraming pagsubok sa buhay. Dahil talagang uubusin, no, lahat ng anggulo ng buhay mo, susubukan kung gaano kakatibay. Ganon yung demonyo gumawa. O. Ngayon, kung isang relasyon 'yan, 'di ba? Siyempre, yung kalaban mo maghahanap ng weaknesses. So, kung ano man yung mga weaknesses na nakikita nila, tatamaan nila. And then, ipaparitual nila, ipapabarang, kulam, sumpa, gayuma, ganun. So, magkakaroon yung iba naman, mag-manifest ng negative towards you. Yung iba naman, maghihiling na kung ano-ano, 'di ba? So, number one na matatamaan yung blessings na para sa'yo. Kung maaalala ninyo, 4 days, 5 days ago, sinabi ko, nagsimula na yung karmic cycle. So, ibig sabihin nun, kung ano yung pinaghirapan mo or nagawa mo for the past 10 years, yun yung aanihin mo ngayon hanggang 2025. So, kung sa tingin ni karma, ay ang dapat ibigay sa iyo ay bad karma, then you will receive bad karma hanggang katapusan ng 2025. Pero kung mas marami yung kabutihan na nagawa mo for the past 10 years, good karma matatanggap mo hanggang 2025. Okay? So, general yan. Kaya nga, di ba, mas maganda pa din yung full private trading. Kasi sa full private trading, kapag nagtanong ka, masasagot. Kapag meron kang pag merong mga bagay na hindi mo napapansin, nangyayari na pala, at least nagkakaroon ka ng warning. Nasa sayo na yon kung makikinig ka sa warning o hihintayin mo pa talagang mangyari yon bago ka magpagamot or magpatanggal, 'di ba? Kasi may mga tao na hinihintay pa talaga kung yung hinula sa kanila ay mangyayari. Kapag nangyari, tsaka pa magkakaroon ng alertness, tsaka pa magwo-worry.
Na kung sa bagay, binigyan ka na nga ng warning ahead, pero hindi ka nakinig. And then, kapag nangyari na, gusto mo agad-agad ang resulta. Which is wrong. 'Di ba? Kasi, you should do it in advance. You should do it, no? Or you should make it as a guide sa buhay mo. So, kung sasabihin mo na wag muna ngayon, wag ko muna ipatanggal ngayon, wag ko munang ipa-cleanse ngayon, wag ko munang ipa-ganito ganyan, 'di ba? Di mas matutuwa yung kalaban mo, mas matutuwa siya kasi habang may mga araw kang pinalagpas, additional points yun sa kalaban nyo. So, halimbawa, gusto niyang malugi ka, hindi ka nagpagawa ng protection ritual sa business mo, hindi ka nagpagawa ng protection ritual mo para hindi ka magkasakit, o siyempre, titignan ka lang yan, pupuntahan ka, kukumustahin ka kung ano na ba yung estado mo sa buhay. Tapos pasimple lang yan, natutuwa deep inside. Kasi maraming kalaban na akala mo hindi mo kalaban eh. Kalimitan, nasa paligid mo lang. 'Di ba? So ngayon, dahil sa 29, magdadalawa yung moon natin. And the energy of the last quarter started kanina, alas 12. So ngayon, kung ano man yung mga mangyayari ngayon sa mga araw na ito sa inyo, kung nahihirapan kayo financially, kung nahihirapan kayo sa mga relationships ninyo, i-assume nyo na yan yung mangyayari sa inyo up until 2025. Kasi, nagsimula yung karmic cycle 5 days ago. Ngayon, kung yan, naramdaman nyo ngayon, ibig sabihin, tuloy-tuloy na yan. So, yung gagawin nyo dyan, it's either you ask for rituals or magpagawa ka ng ritual para ma-avoid yan na maging continuous at contagious. Nasa sa inyo yun, okay? So, proceed tayo sa special episode. Sa lahat-lahat po ng suki ko at saka yung mga ni-refers ninyo, maraming salamat. At isa pa po dyan, we will have live tomorrow, 8 ng gabi. So, you can invite your friends and that is a free reading for everybody. But if you want a solemn reading, yun na yun. Private reading talaga. Okay? So, proceed tayo sa special episode.